Hi guys, welcome on this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Strength, Ace of Swords, you're strong, may inner strength, majestic yung personality mo, may inner stillness, so you're courageous, dominant yung blue dito. You're like a lion na very strong. Strong yung mind, strong yung katawan, strong emotionally. Rooted, may black din dito. And also, you're victorious over anything na nagre-restrict sa'yo. Over spirits or enemies or evil forces. You're victorious over sa mga nagpapaklouded ng judgment mo. You're victorious over sa maring mga spirits to or mga evil forces na. Yan. You're flexible, may focus, and full of courage talaga. And nagtagumpay ka na makita yung katotohanan, na maliwanagan yung isip mo, na maging clear and sharp yung mind mo kasi may sword din dito eh. Na stable yung mind mo, strong, you're brave, na hindi na nila mapakloudin yung judgment mo, yung isipan mo, na hindi sila may control sa isipan mo kundi ikaw, no? Na hindi sila nagkakamat kung anong gagawin mo, kung isipin mo, kung maramdaman mo, kundi you're the one who is in control of your mind, your emotion, you're strong, you're tough. Nangyari yung wish mo na wala nang yung alam yung makapang manipulate sa'yo, wala nang makakaaway na makapag-compete sa'yo, wala nang makakaaway sa buhay mo, wala nang makapang-dominate sa'yo, wala nang makapang-restrict, wala nang makapang-challenge, wala nang manaig na mga kaaway, wala nang mga maaaring mawala na yung mga witches and wizards sa buhay mo or mawala na itong mga kaaway talaga sa buhay mo. Mawala na sila sa buhay mo, wala na sila ng authority, control. Mawala na sila ng power over you. Kasi ikaw na yung powerful eh. Ikaw na yung strong, yung personality. Hindi ka na nila ma-control, hindi ka na nila ma-restrict. Hindi na nila mapaklouded yung mind mo, hindi na nila mapaklouded yung judgment mo. Hindi na sila makapang-manipulate sa'yo. Hindi na sila masyado madami. Hindi na sila makapanglito sa'yo. Hindi na nila ma-distract yung isipan mo. Hindi ka na nila ma-distract. Sama pa to. Body mo energy, right? Ay, may destiny ka. And you're emotional or in love or nakaramdam ng care. Care ba sa yung kung meron nakatadhanang person sa'yo, caring ka sa kanya. So yes, oo. Pagdating sa nakatadhanang person sa'yo, caring ka, affectionate din. Hindi. Caring, in love ka sa kanya. In love ka sa kanya kasi merong Queen of Water. You're in love sa taong nakadistince sa'yo, sa taong totoong nakatadhana. Kayo, no, ng person na yan. So, in love ka sa kanya. Yun ang sign na in love ka sa kanya. Or nakaramdam ka din ng, syempre pag mahal mo, nag-care ka. Nag-alala ka para sa kanya. So, ganun. Sino ba yung person na nakatadhana sa iyo? At caring ka sa kanya. Hindi ito determinado
Hindi din siya brave, hindi siya rooted, hindi siya brave na mag-take na action. Para nag-hold back pa to. Nag-hesitate na mag-take na action. Nag-hesitate or nag-hold back. Hindi to nagtagumpay na mag-travel. Hindi natuloy yung balak niya mag-travel. Upright pa yung Queen of Cups in reverse. And cold siya, vicious or emotional right now, itong tao na to. More clarification with this Ace of Pentacles and Three of Pentacles. May makaka-collaborate yung tao na to ngayon para makapag-umpisa na siya. Actually, makapag-umpisa na siya ng buhay na makapagpagawa siya ng sariling bahay para makapag-offer siya ng huge offer. May offer dito para makapag-offer siya ng cup of love para hindi na siya ma-restrict, para hindi na siya mapigilan. Meron siyang collaborate para makapag-asawa na siya. Tama ba? Oo. Para makapag-asawa na siya. Bakit gusto niya na mag-asawa? Oo, gusto niya na mag-asawa. Sinong gusto niya mapangasawa? Ikaw? Ikaw daw ang gusto niya mapangasawa. Pero di ba hindi natuloy yung pag-travel niya? Hindi siya determined, parang nag-hesitate pa mag-take na action. Baka sa ibang bagay yan. Cold and vicious ang pero may mga-collaborate to. Para may ka-team. Ano ba yung ka-team niya dito? Ka-collaborate niya, mga kaibigan niya ba? Mga kaibigan niya nga, ka-collaborate niya. May mga kaibigan siyang ka-collaborate niya. Ito ay kung sino lamang makaresonate. Pwede ding reversal ito sa iba. Para makapag-offer siya ng cup of love sa iyo, ng huge offer. Para hindi na siya ma-restrict. Para hindi na siya napipigilan. Para hindi niya napinipigilan yung sarili niya. O para hindi na siya mapigilan ng mga pumipigil sa kanya. May pagtutulungan, may mga kaibigan siya, no? May mga kaibigan siya na supportive sa kanya para makapag-asawa na siya. Para magpangasawa kanya in short, kasi ikaw naman gusto niya magpangasawa. Pero nakadistin talaga kayong dalawa niyan, no? Maaaring may gumagawa na ng mga scheme deceit para ma-restrict siya. Para hindi siya makapag-offer ng cup of love sa'yo. Maaaring matakot, nervyusin, or i-distract yung isipan niya, lituhin siya, gano'n ba, no? Para hindi siya makapag-offer ng cup of love sa'yo, para matakot siya putatin ka, para matakot siya mag-offer ng huge offer sa'yo, mga gano'n, na mga deceit. Bakit? Gusto kanyang mapangasawa ng tao na yan. Emotions. Kasi nga, very fiery and strong and passionate and full of desire yung kanyang emotion towards you. And more clarification with this. Clarification natin. O sisi, passionate siya, strong yung emotion niya, matindi. Pupush talaga siya mag-take ng risk. Na pagdating sa iyo ay talagang napupush siya talaga na mag-take ng risk na intense yung kanyang emotion pagdating sa iyo. Or, kasi fire, so intense, andun yung intensity, no? So, intense yung emotion niya, na intense yung desire niya, na mapangasawa ka niya. That's why gusto ko niya mapangasawa. Ano pa?
ang reason, ano ba nakita niya sa'yo, bakit ikaw yung gusto niyong pangasawa nitong person na ito na actually nakadestined naman kayo, nakatandaan na kayo, no? Abundance. Masculine and feminine. Pwedeng dahil abundant yung buhay mo. More clarification with abundance here. Sa... No? More clarification pa sa abundance. Ay, dahil cold ka, defensive, abundance sa defense, garden, dahil abundance ka sa kaalaman para dipinsan at protektahan ang iyong sarili, ang iyong mind. Clarify ko, tama ba? Abundance sa ganun, oo daw. Oo, defensive pa rin. Abundance ka sa yung protection. Naglalagay ka ng protection o depensa or protection sa iyong sarili kahit sa mind mo na kunwari may mga abusive na mga tao, no? Naglalagay ka ng boundary, naglalagay ka ng depensa, protection o dinepensahan mo ang sarili mo. Kumbaga, hindi ka nagtitiwala. Tinatandaan mo yung mga ginawa sa'yo na, kumbaga, natuto ka na you learn lesson from your past experiences. Yung ganun, natuto ka, no? Sa mga experience mo, like mga abusive na mga tao na hindi pa na dapat magtiwala. Yung mga ganun. So, ayan, ito naman masculine and feminine. Kasi you are so brave and may dragon dito, so fiery and powerful, courageous din. To what? To defend yourself. To defend yourself again. To defend yourself. You're so brave and courageous and strong yung personality mo to defend yourself kasi sa mundong to. Pagpabayaan mo lang talaga ang sarili mo, like yung ibang mga victim, no? Like yung mga victim ng, rape, victim ng mga masasamang loob, masasamang tao, ano pa ba? Victim ng ma-scheme and deceit ng iba. Kung hindi ka maging aware, kung hindi ka well-informed, ay mabibiktima ka nila, di ba? Mga ganon. Kung kagaya na lang ng mga biktima ng mga salbahing tao o biktima ng mga psychopath. Kasi wala talaga empathy yung mga psychopath na naghanap talaga sila ng mga victim nila ba? O kaya ay biktima ng mga scams, any deceit, any evil, or biktima ng mga witchcraft, no? Biktima ng mga evil doings ng ibang tao o kung anumang mga nilalang. Yan. You're brave and strong and powerful yung personality mo to defend and protect yourself and your emotion and your mind. Kasi may ano pa dito, King of Swords, no? Hindi lang yung sarili mo pinoprotekta naman, pati yung isip mo. Kasi you protect yourself para hindi ma-manipulate o para hindi makapag-intrude yung iba, para hindi sila alam yung merong mga master puppeteer, no? They play manipulation. Kadalasan may spell yan. Gaya ng mga budol-budol. Sample lang yung budol-budol kung ayaw nyo maniwala sa palipadangin. Parang ganun din yan. Spell din yan. Orasyon din yung ginagamit. Kita yung mga biktima ng budol-budol? Budol-budol gang? Uso yung Iloilo dati. Meron dito sa Maynila. Pero, ewan ko kung marami. Sa Iloilo dati, madami nabibiktima doon sa city, sa Iloilo. Kukuhain nila yung loob mo. Kunwari kilala ka nila, pamilya mo, ganun. Sila mag-approach sa'yo, kahit di mo kilala. Parang akala mo ay kakilala.
talaga nila yung kamag-anak mo, ganun. Basta ganun sila eh. Talagang, alam niyo, ano sila, manipulative, no? Tapos, pag nakuha na ng loob mo, yun, parang meron silang ginagawa, meron silang unausal na orasyon para mawala ka sa sarili mo. Susunod ka na lang sa gusto nila, wala ka sa sarili mo. So, ganun din yung effect ng mga palipad na hangin na yan, guys, kasi orasyon nga yan. Ayaw maniwala ng iba kasi nga, bakit? Gawain nila yan eh. Sabi nila, ay, hindi totoo yan. Kahit yung gayong masabi nila, hindi totoo yan. Pero ano ha, pero, ginagawa nila. Kasi alam nila kung may pikto. Napiktuhan yung mga biktima nilang ginagawa nila. Dinideny nila para hindi nga sila mabuking. Para isipin nila, hindi nga totoo. Pero, kasi nga sila nang bibiktima eh. Kadalasan ganyan yung mga gumagawa. Deny nila. Alam nyo naman, pag-evil, sinungaling. Manipulative pa nga eh. Basta ganun sila. Kasi pag hindi aware, hindi alam ng ano na talagang gumagana yan, pag hindi alam ng mga tao, madali nila mabiktima. Madali nila mapasok sa kanilang trap. O diba? Mga budol-budol, kagaya ng budol-budol. So, simutin nila yung pera mo. Kahit sa bangko, pa-withdraw nila sa'yo. Wala kang malay nun. Ganun yung mga nangyari sa biktima, sa mga biktima nila. Pag bumalik na yung wisyo ng isip nila, yung normal nilang isipan, pag natanggal na yung effect ng spell, kung binabalik nila yan, basta bumabalik naman sa normal. Pero nakuha na yung pera nila, alahas nila, ganun. Pinapapasok nila sa bahay nila, yung budol-budol. Wala nga sila sa sarili. Na-orasyonan sila, guys. Ganun na nangyari sa kanila. Diba? Yan mga example ng mga victim. Ng mga masasama, ng mga evil. Yan. So, ayan. Let's go back here sa reading. Oh. So, may plano sila ng mga kaibigan niya. Mga collaborate niya na para mag-succeed, para hindi ma-restrict, para hindi mapigilan itong person mo na mag-offer ng huge offer and cup of love sa'yo. No? Para mapangasawa ka na niya, para mapag-asawa na to. Kasi, bakit gusto din nila makapag-asawa na yung person mo? Anong dahilan? Bakit gusto din nila ba't nila tinutulungan itong person mo na magtagumpay na mapangasawa ka ng mga kaibigan niya? Kasi, goal talaga yan ang person mo. Kumbaga, goal niya yan, goal-driven ang person mo. Yan ang goal talaga ng person mo, ang mapangasawa ka. Tanong pa, ang dahilan kung bakit tinutulungan ng mga kaibigan niya itong person mo para mapangasawa ka. Para makatulog na ng mahimbing itong person mo. Para maging stable yung isipan niya. Para mahil na, para makampante ng isipan niya, para hindi na siya na-insomnia, at para ano na din, pati, para masaktan ang ano. Upright ba to? In reverse. Itong masaktan ang Queen of Wands. Naka-recover tong Queen of Wands na to sa yung parang na-left out in the cold or feeling na abandoned, gano'n, or sakit. Ano ba to? Sakit? Naka-recover sa sakit? Mukhang sakit. Pero hindi siya nag-succeed. Hindi to nagtagumpay. Hindi siya nag-succeed o hindi siya what's with the sun in reverse here?
So, parang malungkutin ito or hindi siya masiyahin, no? Parang dark. Parang ma-dark yung kanyang personality na dull. Tama ba? Hindi. Ano yun? Boring? Baka boring? Hindi. Hindi siya masiyahin. Kasi the sun eh. Hindi siya hindi masiyahin. Ano siya? Hindi bold in the ring. No. Hindi nag-succeed. Hindi nag-succeed. Hindi nga nag-succeed, no? Hindi nag-succeed. Para bang ito ay kontrabida na gusto nilang masaktan. Gusto nilang this Queen of Wands will end up being hurt, deeply hurt. Itong Queen of Wands na ito. Dahil itong Queen of Wands ay hinahar niya si person mo. Hinahar niya daw si person mo. Hinahar daw ni Queen of Wands si person mo. May ginagawa si Queen of Wands para i-harm si person mo. Ganon. So, gusto nila this Queen of Wands will end up being hurt or deeply hurt or masaktan o sobrang masaktan. Yan. Ano ba yung nakarelasyon ba person mo yung si Queen of Wands? Nakarelasyon niya daw yan. Si Queen of Wands niya. Parang someone na bold and daring naman. Brave, goal-driven. No, nakarelasyon niya daw yan eh. Pero, yun nga lang, ay hindi to nag-succeed si Queen of Wands sa pangasawa niya si person may. Yan, kaya the sun in reverse. See, ito ay clarification. Clarification ito kanina. So, yan ang nangyari daw. Nakarelasyon niya daw ito, no? Si Queen of Wands. So, bakit gusto nila masaktan yung si Queen of Wands o ma-deeply hurt? Dahil na-harm pala si person. Bakit gumaganti si Queen of Wands? Gumaganti. Gusto niya ng justice. Gusto niya ng justisya. Kaya gumaganti siya kay person mo. Queen of Wands. Queen of Wands. Baka demoni, may pagka-demonyo ito. Ba't kailangan niya pang gumanti? Dahil kung iniwan siya ng person, hindi niya nahayaan. At baka hindi masaya si person mas kanya. Tanggapin niya na lang. Hindi naman masama ang tanggapin na ayaw na siya ng person, di ba? May mahanap pa yan siya na iba. Ganyan eh. May mahanap pa yan siya na iba. Karma na, buti niya kung nang-harm pa siya, di ba? Iniwan ba siya ng person mo na yan? That's why. Iniwan daw siya ng person mo. Bakit iniwan siya ng person mo? Queen of Wands. Gustong bumalik sa'yo. Hindi. Dahil may pagbabalik eh. Dahil babalik si person mo sa'yo, baka ganun natin. Dahil hindi lang gustong bumalik, kundi babalik si person mo. Dahil nang hinayang to si person mo sa'yo, so may nakaraan talaga kayo ng person mo. Babalik kasi si person mo sa'yo. Bakit nakipagrelasyon pa siya kay Queen of Wands? Ano yung ginamit niya na? Panakit butas si Queen of Wands? Hindi naman daw. Ano ang dahilan? Bakit nakipagrelasyon pa siya kay Queen of Wands? Gusto niya parang bumalik sa'yo.
Dahil wala na kayong communication. Dahil ano pang reason? Dahil more clarification on this page of cups here. Merong sinesend kasi si Queen of Wands sa kanya. May sinesend. Merong sinesend kasi si Queen of Wands sa kanya na ma-in love siya kay Queen of Wands, may emotional attach, na maging emotional or ma-in love si person mo sa kanya, na ma-in love si person ang gayuma to. Ginayuma niya si person mo, kaya nakipag-relasyon siya kay Queen of Wands. So, it's fake. Fake pa rin. Dinaya lang ni Queen of Wands. So, dinaya niya lang. Hindi yan tunay na, kung hindi niya ginayuma si person mo, hindi naman talaga siya nakarelasyon ni person mo. Ginayuma niya lang yan eh. Meron siyang hiniling o inas o basta meron siyang ginamit, may ginayuma niya nga si person mo. Meron siyang ginawa kay person mo, meron siyang sinent, meron siyang pwedeng pinainom or sinent or anuman. Ginayuma niya lang to si person mo. Kaya nagtagumpay siya makarelasyon si person mo kasi ginayuma niya si person mo. Pero nakipag-iwalay si person mo dyan kasi na-realize si person mo yan, ikaw talaga silang mahal ni person mo. Gusto talaga, babalik talaga si person mo sa'yo. Kasi, ikaw talaga ang gusto mo pangasawa ni person mo. So, bakit niya pilitin? Sa bagay, pinilit niya nga eh. Sa pilitan niya, ginayuma niya lang sa person mo para magustuhan siya ni person mo, para makarelasyon niya si person mo, no? So, may mga ganun talaga dito sa mundo na unfair, injustice. Ano pang tawag niyo dyan? So, ganyan. Ganyan talaga dito sa mundo. So, pero, you know, katulad dun sa kay Moses, so, may napanood na naman akong video kanina sa shorts, guys. Si Moses, di ba, si Moses ay, nasa Bible na yun, sa Bible na si Moses. Merong mga tao na parang nag-aklas ba. Question nila si Moses, bakit si Moses daw naglilid sa kanila? Pwede din naman daw sila. Si Moses lang ba daw ang huli? Ganon. Pero yung intention nila ay may pride sa kanila. And hindi maganda yung kanilang intention kung bakit gusto nila mag-lead din, no? Na they are driven by their pride and ano ba yun? Basta ganon. Kaya sabi ni Moses, nakalimutan ko na tuloy. Basta ang nangyari sa kanila, na ano sila guys, hinigop sila ng lupa. Na yung grupo na yan, mga 250 ata sila. Hinigop sila ng lupa or parang naguho yung kung saan sila. Naguho yung lugar na yon. Nilamon sila ng lupa. Nagkaroon ng parang butas na nahulog sila sa ilalim ng lupa. Tapos bumalik yung lupa sa dati na normal na parang wala nang yung nangyari. Tapos sila doon sa ilalim ng lupa, di patay yun, no? Dahil nga, para sa akin, greediness yung umiira doon sa mga yun eh. Ganon yun, may consequence ang mga kumbaga pagka mga mga sakim, evil doers, mga evil, hindi magandang intention nila, katulad ng sa kwento na yon ay may consequence, pinaparusahan talaga ng God yan. Even death, kamatayan. Kasi nga, ganun ang God. Justified ang God. Alam naman kasi ng God kung ano yung intention ng mga yun eh. Para bang umira sa pride and possible greediness na din. Gusto nila mag-greed eh. Bakit si Moses ang nagli-lead. Gusto nila mag-lead. Kung sila ang mag-lead, puro kabaloktutan siguro ang gagawin nila. Nilamon sila ng lupa, guys.
Yun ang naging consequence sa mga ginawa nila ng yung gusto nilang sila ang mag-lead na question nila si Moses. Hindi lang question, basta panoorin nyo na lang. Isang beses ko lang kasi napanood yun eh. Kaya parang nakalimutan ko yung part. Ganun. So, ayan siya. Nanginahin daw kasi sa'yo si person mo. Tingnan nyo, ginayuma lang to. You know, bago uminom ng basta-basta kung mayroong mga pinapainom, kasi hindi nyo alam, lalo kung kayo may pera, alam nyo may pera, o may, kung alam nilang attractive kayo, o ano. Kasi gagayumahin nga kayo eh. Kahit batuhin nga lang ng spell eh. Basta, may mga ganyan, lalang painom sa pagkain. O basta magtiwala kasi may iba dyan, naglalagay ng gayuma, mga ganun. Talagang mamanipula yung utak mo, emotion mo. Kadalasan pa naman ang gayong painom eh. Yan ang alam ko eh. Okay, pwede nila orasyonan yung tubig mo, hawakan nila, yung inumin mo, orasyonan nila. May ganyan. So yun daw. Nag-overthink daw to si person mo sa kanya. Ganon na nangyari. Siyempre, nagayuma siya ba? Isip ng isip, nag-overthink, nalibugan, mga ganon ba? Effect yan. Hindi mawala sa isipan niya yung nagayuma sa kanya. Kaya, yun, nagtagumpay siya na makarelasyon si person mo. Pero nakarealize si person na hinayang sa si person mo kahit ginayuma siya. Parang, ano nangyari? True love wins? Hindi. True love wins. Ano nangyari? Talaga ikaw ang mahal ng person mo, gano'n. Tama. Ikaw talaga ang tunay na mahal ng person mo. Nagayuma nga lang daw si person mo ng iba yun. Pero ikaw talaga ang tunay. Tingnan mo, merong namamanipulate sa inyo. Merong gumawa ng deceit, no? Lalo kay person mo, ginayuma si person mo. Pero ikaw talaga ang tunay na mahal ng person mo. Ganon ang nangyari. Lalamunin ba ng lupa yan? Kasi kinuha sa gaya no, kay Moses na yung mga sino may pangalan ng lalamunin ba ng lupa yan? Lalamunin ba yan ng lupa? Lalamunin ba yan ng lupa? Makasan. Lalamunin daw siya ng lupa kasi demonic pati yung gawain niya, no? Pati yung makarelasyon sa person mo sa pilitan eh. Di ba yun sa pilitan ginayuman niya lang para magkagusto sa kanya, para lang makarelasyon niya? Hindi ba sa pilitan yan? Sa pilitan yan, wala sa sarili si person mo. Wala siya sa wisyo, para bang nabiktima siya ng budol-budol. Parang katulad ng binudol sa person mo. Wala sa sarili si person mo, nakarelasyon. Manipulated yung utak niya, wala yung sarili niya. Yung ginawa niya, sinabi niya dyan, kontrolado ng gayuma. Hindi yun si person mo. Gayuma yun, effect ng gayuma niya yun. Nabudol si person. Nabudol talaga guys. Gayuma yun eh. Nabudol lang siya. Parang biktima ng budol-budol ba? Nabudol siya guys. Sabihin sa'yo ng person mo.
ay gusto kanya mapangasawa, gusto niya magkaroon ng bunga, may buntis dito, di ba? Yung babae sa inyo mabuntis, no? Kung sino mang babae sa inyo ng person mo yung mabuntis, para magkaanak kayo. Talaga, ikaw yung gusto niya mapangasawa, your marriage material para sa kanya. And you're also attractive daw para sa kanya. And hindi na daw ito makapang-manipulate yung past person niya, which is the Queen of Wands. O, wala na daw pag-asa yan na makabalik sa kanya. Ay, nasama. So, ikunin ko na yan. May huge offer daw talaga siya sa'yo, guys. Ayaw niya na daw na separated kayo or yung single siya or yung wala ka sa buhay niya. May malaking offer siya sa'yo. Kasi in love talaga siya sa'yo. Alam niya, mahal ka niya. Ikaw talagang mahal niya. Yan. Alam niya, ginayuma lang siya niyan.